Sa ika-4 na pong anibersaryo ng martial law, iba't ibang paraan ang isinagawa ng ating mga kababayan upang gunitain ang isa sa pinakamadilim at makasaysayang panahon sa ating bansa. Ang detalye mula kay Bernard Tan. Sa pag-ehersisyo at pagtakbo, idinaan ni Alan ang kanyang pagsasariwa sa mga alaala ng martial law. 4 na dekada na ang lumilipas, pero tandang-tanda pa raw niya ang kanyang mapait na karanasan sa ilalim ng batas militar. Takot nung time kasi yun kasi lahat bawal magsalita. Walang freedom of speech nung time na yun. Bali, pagka nakapagsalita ka ng medyo against the government, parang alam mo, huhulihin ka eh. Isa lang si Alan sa mga naging biktima ng human rights violation noong martial law. Gaya ni Alan, nakiisa sa fun run at bike marathon sa Quezon Memorial Circle kaninang madaling araw ang daan-daang mga naging saksi sa mga pagmamalupit noong martial law. Para sa kanila ang pagtakbo at pagbibisikleta ay ang kanilang pinakasimpleng paraan para pasalamatan ng mga bayaning lumaban sa rehimeng Marcos noong batas militar. Dapat manalaitay sa atin na dapat parating nandyan yung alaala nila. Sayang naman yung pinaghirapan nila kung di natin pagpapatuloy yung pinaglaban nila para sa atin. Nagsagawa rin ng medical forum ang Department of Health. Sumentro ito sa kung paano makakaiwas ang tao sa mga non-communicable diseases gaya ng cancer. Samantala sa Bustillos Church, Sampaloc, Maynila naman, nag-alay ng isang misa para sa mga aktivista at mga tauhan ng simbahang nakibaka laban sa martial law. Matapos nito, nagmarcha ang mga dumalo sa misa patungong Mendiola kung saan pinasinihaan ang pagbubukas ng Mendiola Historical Marker. Mismo si Manila Mayor Alfredo Lim ang nanguna sa seremonya. Sasagisag ang Mendiola Historical Marker para sa mga bayani ng bansa na lumaban para makamit natin ang demokrasya. Well, we have to congratulate this policy. We are honoring our past hero who fought for our rights and our ground. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bernard Tan.